for me to get work. Yun nga, murals and other stuff, portraits, ganyan. Pero I decided to just try it the other way, yung right way. Alam mo yun? Kasi kanina, I was doing all these artworks and other stuff nang just trying to be a weirdo artist para, sige, gagawin ko to, pero gawin natin surreal, para maiba naman, parang gano'n, gawin natin na, ito na yung conventional way of beauty, ibahin ko para kasi medyo kakaiba. Parang puro gano'n ako, to a point na, hindi naman na-appreciate ng client, pero kaya ko naman, alam mo yun, kaya ko naman meet yung gusto nilang maging itsura, yung normal, yung maganda, portrait na maayos. Kaya ko naman yun, pero ayoko lang dahil sobrang pride ko lang na gusto ko maging kakaibang artist, unique artist, and that actually parang yun yung pa yung sa akin sa art, parang nakadapa sa akin or parang it became a detriment in my own art kasi nga hindi naman na-appreciate ng lahat yung ganun ka dark or weird na art. So in a way, sabi ko sa sarili ko, subukan ko naman yung tamang way, hindi na yung weirdo way, hindi na yung sobrang pasaway or kakaibang way, diba? Sabi ko, I can only really define as seeking, ito kasi, para sa akin kasi, yung mga alam ko rin sa art at that time, medyo, I don't think, 100% accurate sila. So, let's say, halimbawa, yung mga artists na totoo, they don't paint, yung mga artists na totoo, they don't paint for money. They paint for the sake of art. Ibig sabihin, ang akala ko noon, kaya nagpe-painting tayong mga artists kasi gusto lang natin gumawa ng art purely just by doing it. Wala yung pera sa isip natin. So, nung in-analyze ko yun, nung time na after ko gusto ko nang gumawa talaga ng money because I needed to work nga to make comics. I need money to make comics. Parang naisip ko, teka, parang hindi naman totoo yun. Sabi ko, parang hindi naman, kasi ang dami ko naman nakuhang trabaho. Nagpainting ako ng mural, nagpainting ako ng Jesus Christ, ang laki-laki, ang ganyan-ganyan. Binayaran naman ako ng maganda. So hindi naman lahat ng artwork na may involved na pera is bad art. 'Di ba? So, dun ko na-realize na ang daming kasabihan sa art na hindi totoo. May mga stereotype, may mga haka-haka, pero I was mature enough as an artist to test all of them and fail in some of them na na-test ko yung sinasabi nilang ganito, ni ganyang artist dahil mas magaling siyang artist sa'yo, mas sikat siya na artist, sinabi niya to, sinunod mo na lang blindly. 'Di ba? Sinunod ko lang blindly kasi sa tingin ko mas magaling sila, wala akong sinabi, mas sila sinusunod ko. And every time I did that, tapos pinipilit ko yung way na yun kasi hindi ko naman talaga naintindihan o gusto ko lang makisama sa kanila or ayoko nang i-contest yung sinasabi nila, I fail. So, para sa akin, at that moment, na-realize ko, and hindi lang to sa pagiging artist, in life din, di ba? Parang ang dami kong na-realize, teka, ang dami ko kasing sinusunod na mga horoscope, mga kasabihang ganyan, ganito, ganyan, parang ang dami ko sinusunod na gano'n na bullshit na I actually forgot na most of them kasi hindi ko na ginagawa. Na sinusunod ko yun blindly, nang walang question kasi yun yung alternative way or yun yung parang unconventional way. Gusto ko magpaka-weirdo, maging kakaiba. Sabi ko, gusto ko lang gawin yung totoo, yung tama. And ano ba yung totoo? Siyempre yung truth, diba? Yun yung totoo, yung truth. So, na-realize ko in that moment, parang na-realize ko na from now on, lahat ng gagawin ko kailangan nakabase sa truth. Diba? So parang isip ko, yung pera ba masama sa? Hindi naman eh. Masama ka mag-isip sa pera and kailangan ko naman pera, kailangan ko panggasto. So madami naman nagagawa yun. So parang eventually sinunod ko lahat yun. Lahat na ng kasinungalingan, inalam ko kung kasinungalingan siya or talagang tines ko kung may kasabihan na ganito man sa art. Diba? Lahat ng artist na lahat ng may-ari ng gallery, mukhang pera. Hindi naman totoo yun. Of course, it's a business. So, huwag mong isipin basta-basta mukha silang pera porket gumagawa sila ng business about art. Diba? In fact, dapat nga grateful ka kasi nandun yung artwork mo. Nakakabenta ka dun. So, iniba ko yung isip ko ng ganun. Talagang nireset ko yung pag-iisip ko. And I can only really define it as seeking or finding the truth. Diba? Yung truth na tipong na personal din na tipong magaling ba akong artist?
talaga? O dahil naniniwala lang ako na yung mga sinasabi ng may mga crush sa akin ng mga tao sa paligid ko, pero binubola lang pala nila ako. Baka hindi pa talaga ako magaling na artist. So, pag tinignan mo ng ganun, if you seek for the truth, titignan mo talaga yung sarili mo na black and white. So, makikita mo, ay, hindi pala talaga ako magaling, lokohan pala yun. So, kailangan mong galingan pa, 'di ba? As an artist. So, yun yung na-realize ko. Hinahanap ko yung totoo na hindi pa talaga ako magaling. Ginalingan ko pa. 'Di ba? So, at the same time, hindi na rin ako nagsisinungaling sa mga kliyente ko, sa mga artists, kapwa tao ko, kapwa family members ko na kailangan kong gawin to, ganyan, for whatever reason. Talagang hindi na lang ako nagsinungaling. Aside from seeking the truth, I was also telling the truth all the time. 'Di ba? Kung malilate yung submission, kung malilate talaga, ito talaga kasi dalan, hindi dahil nagtamad-tamad ako, hindi dahil nagdrugs ako. Hindi na rin ako nagdrugs, alam mo yan. Pero at the same time, naging totoo ko, hindi na rin ako nagsisinungaling sa sarili ko. Pag hindi ako magaling, pag hindi talaga ako super galing pa, sasabihin ko sa sarili ko, magiging honest ako. And that made me improve my work. 'Di ba? That made me improve my work, my lifestyle, my money, 'di ba? And let's say may babae kong nagustuhan. Hindi ka naman niya taga mahal, Marius eh. So, ang dali kong masabi sa sarili ko ng truth. Therefore, hindi ko na siya hahabulin. Hindi na niya ako mauuto na, uy, samahan mo ko dito. Hindi naman niya ako sasagutin. Hindi mo na ako, alalay. 'Di ba? Parang hindi niya na ako mauuto. So, yung mga ganun. So, yung mga nang-uuto sa akin, mga nanggugulo sa akin, pati yun, naintindihan ko na, ginagamit mo lang ako. So, if I have one thing to tell in all my, like, life and research and art career, just tell the truth. Yun yung pinakaunang rule. Kasi si God yun eh. God is with the truth. So parang sinisik mo yung God or si God. Yung sinisik mo yung good, which is God, which is good is the truth, hindi lie, 'di ba? So positive thing. Ang dali lang talagang pag-usapan nun if you think about it. If you're seeking the truth, isingin yung tama, sinisik mo yung talagang makatotohanan, maka-Diyos, maayos, 'di ba? So yun. So akala ko kasi dati ang cool na maging against God ka, Satan high ba naman yung comics mo, 'di ba? And then maging dark ka ganyan. It's all cool kasi pasaway, 'di ba? Parang badass, pero ano naman naging itsura ng buhay ko, 'di ba? Long hair ako ganyan, dark vampire look. Pero naging sino ba ako? 'Di ba? So pangit yung lumabas. And pangit din yung naranasan ko kasi wala rin bumili ng art ko, wala akong pambili ng pagkain. May picture ko, mukha akong zombie. Grabe. So, sobrang payat ko, wala akong makain. And sa totoo lang, when I finally accepted na kailangan kong hanapin yung truth, doon nagbago yung buhay ko. In fact, nung in-accept ko yun, eventually, of course, naghanap ako ng trabaho. So, naging matinong artist na ako, na on time, lagi nagbibigay ng deadline, ng tama, ganyan. Tapos natapos ko talaga. Eventually, tumanggap ako ng mural and I met my wife out of mural job. So, nag-accept ako ng mural kasi nga, kailangan ko ng money, not just to buy drugs. You know, hindi lang dahil gusto ko ng drugs, dahil gusto ko talagang i-fund yung pagkagawa ko ng comics. Para may pang-rent kami ng booth, may pang-print ako. So, tinanggap ko yung trabaho. And then, na-meet ko yung wife ko. Kasi yung si Guada, since artist din siya, nagpe-painting, nag-exhibit din siya sa mga galleries, ganyan, gumagawa rin ng comics. So, sobrang align nung mga gusto namin. Na nung nag-meet kami, sabi ko, pakasal na tayo. so nagpakasal na kami. So, that came about kasi, bakit? Hinahanap ko lang yung truth. Ano ba talaga yung gusto ko? Gusto ko ng gumawa ng comics. So, napunta ako sa kailangan ko ng money, kailangan ko tumanggap ng trabaho, tumanggap ako ng trabaho, na-meet ko yung wife ko, na gusto rin niyang mag-art, mag-painting, mag-comics. Yun yung totoo, hindi naman gusto ko. Na-meet ko siya, totoong tao ko, therefore na-attract ko yung totoong tao lang din. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya ganun ka-bitch like other people, girls that I've went out with, naging kami or ganyan. Hindi siya seselos sa akin dahil sa tingin niya may alam mo yun, hindi siya ganun eh. Kasi nga, nagiging totoo na ako na tao. Totoong tao na ako na nagsasabi ng totoo na hindi na ako mambababae, hindi na ako mag-drugs, ganyan. So, ibig ko bang sabihin yung kami, 'di ba? Kung hindi ako naging truthful sa sarili ko, hindi ako naging agent of truth. That's actually what I call it. Nagiging agent of truth na hinahanap lang at sinasabi lang ang totoo. Kung hindi ako naging hindi ko na-meet yung wife ko.
And, so, it's a good segue kasi yung wife ko, nagpakasal kami noong 2016 after namin mag-meet ng saglit lang nag-meet kami, alam na namin kami na. Nagpakasal kami. Tapos, eventually, 2016, I think same year, ginawa namin yung group namin ng wife ko na Kurosaku. Actually, I think before pa kami ikasal, may Kurosaku na nun. Kasi umattend na kami ng first convention namin sa Comic Con, na naglabas kami ng comics namin pareho. And then, siya, first time niya maglabas ng comics sa event, so yung END gawa niya. So, nakakatuwa. And we're really happy about that. Kasi nga, nare-enkindle yung gusto namin talagang paggawa ng comics namin, which is our dream, yung creating comics and making comics our main job and making art as our main job. So 2016 yun nangyari. So parang after 15 years to 16 years na nag-start ako magbenta ng comics, dami nangyari in between, nakalokohan, kagaguhan, kakupalan sa buhay ko na hindi ako nagko-comics, mabalik ako sa comics. Eventually bumalik lang din ako sa comics and na-meet ko yung wife ko. So sobrang yun yung kwento namin sa comics. So I told you guys all of that kasi sobrang malaking part yung lahat ng nangyari sa akin na yun going forward with my success in art.